Mga kaibigan ng ating Pangulong Marcos at si President-elect Donald Trump ay nagkausap na daw mga kapatid ngayon sa telepono. Tinawagan mga tola ni President Trump si PBBM. At kung natatandaan ninyo nung nanalo si President Trump mga tol, maraming agam-agam, maraming mga usapin ang kumalat na baka hindi na ganon ang maging suporta ng Amerika sa Pilipinas mga tol. Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng West Philippine Sea mga kapatid. Sabi nga kasi nung ibang mga analyst, sabi ng mga ibang expert, dumidistansya daw mga tol si Trump sa mga ganitong usapan mga tol. Pero eto na, nagkausap na nga mga tol ang dalawang presidente at ito ngayon ang ating bibigyan ng reaction video kung ano-ano ba ang mga napag-usapan nila mga tol sa telepono. Hindi pa sila nagkakausap ng personal and looking forward sila doon na makapag-usap din ng personal. Pero ngayon pa lang, bigyan na natin ng reaction video kung ano ang kanilang mga naging pag-uusap sa telepono. Ito ang ating bibigyan ng reaction video ngayon mula rito sa PTV Philippines mga kapatid. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay isang Pilipino at naniniwala ka mga tol na ang West Philippine Sea ay sa atin, dapat nating panindigan yan. At syempre, kailangan natin ng tulong ng ating mga kaalyadong bansa. Huwag mong kalimutan mag-comment sa ibaba mga tol. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Ilang buwan bago ang pagbabalik sa White House, US President-elect Donald Trump nakausap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito ay tiniyak ng punong ehekutibo ang mas pinatibay pang relasyon ng dalawang bansa. Nagbabalik si Kenneth Faciente sa sentro ng balita. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Pilipinas na mapagtibay pa ang alyansa ng bansa at ng Estados Unidos. Ipinarating niya ng Pangulo sa isang phone call kay US President-elect Donald Trump na inilarawan niya bilang isang produktibong pag-uusap. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo at si Trump na mapag-usapan ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng dalawang bansa na anyay na itatag na ng matagal na panahon. Actually, ang ugnayan mga tol ng Amerika at ng Pilipinas ay matagal nang naitatag yan. Dati nga tayong naging sakop ng Amerika, binigay nila sa atin yung kalayaan natin. Di naman natin sila natalo sa gera mga tol. Doon nagkaroon tayo ng labanan dati. Diba? Pero hindi natin sila natalo. Alam naman natin kung gaano sila ka-advance. Binigay lang nila sa atin kung ano yung meron tayo ngayon mga tol. Abuti na lang din at good thing mga tol na ang presidente ngayon ng ating bansa ay hindi mapagtanim ng sama ng loob. Kasi alam niyo naman mga tol kung ano ang naging papel ng Amerika nung umalis mga tol sa palasyo ang kanyang tatay na si dating President Marcos mga tol. Diba? Maraming usap-usapan na sangkot daw ang Amerika na imbis dadalhin doon sa norte, dinala sa Hawaii. Diba? Dinala siya doon mga tol. At doon na nga siya na malagi mga tol hanggang sa bawian siya ng kanyang buhay mga tol. Pero ganun pa man, alam naman natin at ever since naman, di ba, nakikita natin, hindi sila nagsasalita at hindi sila mapagtanim ng mga sama ng loob. Kaya eto ngayon, nagkakaroon ng magandang relasyon ang Pilipinas at Amerika dahil na rin siguro sa mga ganun pag-uugali siguro mga tol. Tuloy natin. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. Hindi nananaig yung personal Ang dapat kasi isaalang-alang o nakasalalay dapat dito mga tol is yung kapakanan ng napakaraming mga Pilipino. Kahit na sino mga upo, kahit na sino pa. Ang problema kasi mga tol, problema to ng ilang mga politika rito sa Pilipinas. Hindi na natin papangalanan, napakarami din naman ganun. Masyado silang nakatingin sa kanilang mga personal grudge. Masyado silang nakatingin sa mga nakaraan, na mga pagkakamali nung sinaunang panahon. Like for example na lang mga tol, meron tayong isang beses na panood sa Kongreso, 'di ba? Nagkaroon na nga ng ugnayan ang Pilipinas at Japan, pero ang ipilit ibinabalik ng ilang mga kongresista is yung naging kasalanan ng mga Hapon sa Pilipinas mga tol nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.
'Di ba? Marami daw inabuso mga Hapon. Nandun na tayo mga tol eh. Nangyari na yun eh. Hindi na natin maibabalik yun. Wala na tayong magagawa pa para itama pa yung mga pagkakamaling yun. Pero yung mga taong gumawa nun mga tol, ibang tao na yun sa mga taong nandirito ngayon mga tol. Hindi na natin kailangan pang ungkatin pa yun at pinagbabayaran at inaamin naman nila ang mga kasalanan nila. Ganon din mga tol, etong Amerika. 'Di ba? Na marami silang naging kasalanan sa Pilipinas. Marami silang naging pagkakasala sa Pilipinas na yan na ipatuloy na ibinibring up ng mga pro-China, mga tol. Na binibring up nila yan every time nagkakaroon ng mga pag-uusap tungkol sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Amerika. Itong Amerika daw is mananakop, iniwan daw tayo niyan dati, 'di ba? Pinabayaan tayo dati. Ang China hindi naman daw naging threat kahit kailan sa atin. Ngayon lang, 'di ba? Pero patuloy nilang ibinibring up 'yon mga tol. Dapat hindi gano'n, no? Ang uupong presidente o sino man na maging presidente, dapat hindi niya binabalikan pa yung mga nakaraan ni. Kailangan ang pagbutihin niya yung ngayon at yung sa kinabukasan, 'di ba? Tuloy natin 'to. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Tama. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang suportang ibinigay kay Trump ng mga Pilipino sa US at umaasa na magkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng personal. I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. I reminded him, sabi niya ganun. Pinaalala niya doon sa kanya, Mr. President, mga Pilipino 'di ba? Binoto ka niyan, 'di ba? Kasi nga 'di ba naging usap-usapan din mga tol nung maupo si Trump ito nang uupo na si Trump bilang presidente, meron siyang isang pinangako na magiging mahigpit siya sa mga immigrant. 'Di ba nga nabalita na sa 300,000 mga tol ang mga Pilipinong undocumented diyan. So medyo nanliligaw na mga kapatid ang Pilipinas dito at pinapaalalahanan. Mr. President, binoto ka niyo mga yan, 'di ba? Huwag mo silang papabayaan. At I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para magkita, pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. Hindi naman napag-usapan ng Pangulo at ni Trump ang lagay ng Filipino immigrants doon, pero kasalukuyan na anya itong tinutugunan ng Philippine Ambassador sa US. Kasi parang ang pangit naman nun, 'di ba? Kung ipatatakal pa ni ni President BBM yon na paano yung mga Filipino immigrants diyan na undocumented, wala namang paalisin na, 'di ba? Pangit naman mga tol, 'di ba? Hindi maganda. Umaasa naman ang punong ehekutibo na magkakatrabaho sila ni Trump sa mga susunod na buwan para itaguyod ang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Express to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Samantala, umaasa ang Pangulo na makakamit na ng Ukraine ang pangmatagalang kapayapaan, kasabay ng pag-alala niya sa ika-1,000 araw ng kaguluhan sa naturang bansa. Grabe, 1,000 araw na, no? Binigyang diin naman ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa pagsusulong ng soberanya, kalayaan, pagkakaisa at territorial integrity ng Ukraine. Nauna na niyang ipinarating sa isang pulong kay Ukraine President Volodymyr Zelensky noong Hunyo. Hiling ng Pangulo na matapos na ang gulo doon at matamasa na ng bansa ang inaasam nitong katahimikan. Lalo't maituturing na partner ng bansa ang Ukraine at kumpiyansa siyang mas mapapatatag pa ang relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na panahon. Kenneth. Alright mga kapatid, yan ang mga balita, no? At good thing mga tol na nakapag-usap na itong ating presidente at bagong presidente ngayon ng Amerika at sana no walang magbago at mas lalo pang tumatag
mga tol, yung ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos dahil hindi pa rin naman nagbabago mga tol ang presidente ng China. Yung pa rin, yung matigas na mamang pa rin yun. Tigas ng mamang yun. Ayaw kilalanin yung ating karapatan sa West Philippine Sea. No? At namamalagi mga tol na kailangan natin ng suporta ng ating mga big brother. Kailangan natin ng suporta ng mga mayayamang bansa din dahil on our own, medyo duda pa tayo dyan dahil talagang hindi pa tayo ganun kalakas, hindi pa tayo ganun ka-agresibo at ayaw din naman nating mauwi no, doon sa malakihang labanan pero ang mahalaga magkaroon tayo ng deterrence no, sa puwersa ng China na pilit na nananakot at pilit na umaano sa atin, nangaharas sa atin mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.